Yun, magandang araw po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ito ang pag-uusapan natin ngayon, itong ICC. Kasi itong balitang to, tungkol po to sa yung mga bansang sabi natin konektado po sa ICC. Dahil itong Ukraine po, ah, gustong ipaaresto si Vladimir Putin doon sa Mongolia kasi magkakaroon ng summit ang Mongolia, and ang Magnolia is part po ng ICC. Tapos itong si Putin and meron daw warrant of arrest galing sa ICC. Ngayon gustong mangyari ng Ukraine, arestuhin ng Magnolia or arestuhin sa Mongolia itong si Vladimir Putin. Pero tingnan natin kung kakayanin nilang maaresto si Vladimir Putin. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede mo nang pakipindot yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po muna natin itong balitan to at tingnan natin kung ano yung magiging kahihinatnan, kung kakayanin ba ng ICC na arestuhin itong si Vladimir Putin. Hinikayat ng Ukraine ang Mongolia na arestuhin si Russian President Vladimir Putin bago ang pagbisita sa bansa sa susunod na linggo. Kauna-unahang pagbisita ito ni Putin sa isang International Criminal Court o ICC member state simula nang maglabas ang body ng arrest warrant laban sa Russian Chief Executive. Dahil ito sa umano'y illegal na pagdideport ng mga batang Ukrainian papuntang Russia mula nang sumiklab ang giyera. Ipinahayag naman ng Kremlin na hindi ito nababahala sa nakatakdang pagbisita ni Russian President Putin sa Mongolia sa susunod na Martes, September 3. So yun, Sa nagre-request si Ukraine President si Zelensky na ni-request niya na arestuhin daw ng ICC itong si Putin. So yung presidente po ng Russia. So may warrant na si Putin, pero kung titingnan nyo bakit hindi nila ma-implement. So dahil yung Russia, ang alam ko hindi sila miyembro ng ICC. So wala silang magawa. So parang ganyan din sa Pilipinas. So wala pa namang warrant, sinasabi lang naman ni Trillanes na may warrant na raw, lalabas daw ng June or July. Pero nasunog, nagpalusot na parang makikipagtulungan daw yung ICC sa Interpol para daw maaresto itong si Pangulong Duterte at si Senator Bato de la Rosa. So natapos na yung August, ito naman ang humirit ngayon si retired Justice Carpio na sinasabi naman niya by September daw lalabas na yung warrant of arrest ni Pangulong Duterte at ni Senator Bato de la Rosa. So kung titignan nyo, parehas ng senaryo. Si Putin may warrant of arrest na pero hindi sila miyembro ng ICC. So hindi sila pwedeng pumasok sa Russia para arestuhin si Putin. Dahil sigurado may kalalagyan sila, baka maikahon sila doon. Doon na lang sila tumaob, tapos diretso kahon na. So sa Pilipinas, ganun din. Hindi naman na tayo miyembro ng ICC, pero yung pa rin naman yung yung pa rin naman yung isinisigaw ng mga anti-Duterte na hindi porket hindi na tayo miyembro hindi na pwedeng umaksyon yung ICC kasi nangyari daw yan during Duterte administration. Bali pa tayo doon, kumbaga saling pusa pa tayo doon sa ICC na yan. So ngayon, dahil pupunta nga si Putin sa Mongolia na miyembro ng ICC, kumbaga gagamitin ni Zelensky para kumbaga inuudyukan niya yung Mongolia na arestuhin si Putin kapag pumunta doon dahil may summit. So parang inuudyukan niya yung Mongolia at ICC na
arestuhin si Putin. Pero ang sabi nung Kremlin, yung parang pinakamalakanyang nila, subukan nyo. Hindi sila nababahala eh. Subukan nyo kung kaya ninyong arestuhin si Putin, subukan nyo lang nang makita nyo yung hinahanap ninyo. Dahil hindi nagbibiro ang Russia. Hindi kumbaga grabe magbigay ng protection niya sa kanilang presidente. Hindi nga magalaw-galaw ngayon yan ng Amerika, ng NATO, yung ibang mga organization sa buong mundo. So hindi sila makapasok sa issue ng dalawang bansa, yung Ukraine at Russia, di ba? So medyo matagal na yung gera nilang dalawa, pero ang nangyayari, walang nakikisawsaw na ibang bansa dahil natatakot sila sa Russia dahil nga kumbaga all business yung Russia, hindi sila yung wala nang usap-usap ng paligoy-ligoy. So same thing sa Pilipinas, ang nagiging problema lang is ah, yung Interpol naman. So dahil doon padadaanin ng ICC daw yung warrant of arrest. So medyo ah, may pagkakahalintulad pero ang lang dito, ang pinaka ah, kung paano manindigan yung gobyerno, 'di ba? Dahil kay Vladimir Putin, kumbaga sinabi ng gobyerno niya na matapang na hindi sila susunod sa ICC na 'yan. Pero sa atin kasi iba yung sinasabi ng presidente, iba rin yung sinasabi ng DOJ, pero iba yung ikinikilos. Kaya medyo ah, kung si Pangulong Duterte man o si Senator Bato yung ang nakikiramdam, so parang sila nag-aalangan na baka biglang bumaligtad si Bongbong Marcos, payagan na mangyari yun. Pero medyo masalamuot yan. Pero balik tayo rito kay Putin. Ngayon, pag ginawa ng ICC na arestuin si Putin sa Magnolia, kawawa itong Mongolia. Hindi ito patatawarin ng Russia. Kung ano yung ginawa ng Russia doon sa Ukraine, malamang yun ang mangyari rin sa Mongolia. So, ang alam ko, Mongolia is part din ng China. So, hindi yan susunod basta-basta dahil under ng China rin yan, which is tawag dito, nagtutulungan yung dalawang bansa na yan. So, malabong-malamong sundin ng Mongolia yung iuutos sa kanila ng ICC. So, dito masisira ngayon yung ICC dahil uutusan nila, halimbawa, payagan yung utos kumbaga tanggapin nila yung request ni Zelensky na arestuin si Putin dun sa Mongolia. Ang Mongolia is part ng ICC, member siya, tapos hindi siya susunod dun sa utos ng ICC. Siguradong malaking sampal yan sa ICC na walang nagawa yung Mongolia na inutusan ng ICC para hulihin si Putin. So, pwedeng gamitin niya ng ibang bansa, ng Pilipinas, tsaka ng ibang bansa na may concern diyan sa ICC na yan. Pwedeng sabihin na, o bakit yun hindi nyo hinuli, nandun sa bansang miyembro ng ICC, hindi nyo nagawang hulihin. Tapos kaming mga humiwalay na sa inyo, kami yung init na init kayong hulihin. So, diyan magkakaalaman kung ano ba talaga yung kapangyarihan ng ICC. Kung kaya ba nila talagang, kumbaga, kaya nilang mag-issue na kayang pangatawanan ng mga bansang may konektado na miyembro ng ICC. Kasi sa Pilipinas medyo madali lang kasing paniwalain yung mga kababayan natin Pilipino kasi yung gobyerno natin hindi sa paninindigan, 'di ba? Iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Hindi papayagan ng ICC na gawin yung gusto nila pero pababayaan lang silang mag-imbestiga, parang gano'n. So, tingnan natin kung kakayanin ba ng ICC arestuhin itong si Putin. So, yan ang aabangan natin. So, kung hindi man magagawa ng ICC yan, medyo yung kredibilidad ng ICC medyo
magkakaroon ng lamat. So, antayin natin kung talagang mahuhuli nila si Putin. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.